reporters natin sa Old Testament? Naka-schedule na mag-report ngayon? Ako, Doc. Joshua siguro at saka Deuteronomy, Doc. Okay, sinong dalawa yung sa'yo? Joshua lang po, Doc. Sino yung Deuteronomy? Deuteronomy, sino? Hindi ko po Sa alam, akin yung Doc. Doc, hindi ko pa nagawa. Okay. Bail po, bail. Kamusta? Ikaw, ready ka na po? Hindi pa po, hindi pa. Doc, May 2 weeks, may 2 weeks kasi akong nasa field. So, Doc, Book of Job, ready na. Sabihin mo sa district pastor mo na bigyan ka ng points. Sino yung iba pang ready dyan? Ako, Doc, sa Joshua, Doc. Pero wala po akong PowerPoint, Doc, kasi sira po yung laptop ko po. Bilhan kita ng laptop. Wow. Sana all. Hindi, ikaw lang. Hindi all. Kasi pag all, malaki-laking Favoritism na talaga yan, Doc. malaking gastos yun pag, pag all. Sige, ma'am. Go ahead. Okay. Mag-pray po muna tayo, mga kapatid. Si Chaplain Bael ang mag-lead sa atin sa panalangin. Nawala ng signal. Si Ma'am Manilin na lang po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanin sa mga langit, salamat po sa mga biyayang amin natanggap sa buong araw na ito at patuloy mo kami iniingatan at ginagabayan. Salamat sa mga pagpapala na amin natanggap sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sa mga oras na ito, Amay, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, maging ito man po yung uhayag. Yun po nawa kami sama-samang patawarin nang sa ganun maging karapat-dapat kami tumawag sa inyong pangalan. Nanyan po namin ang banal na espiritu na siyang sumagitna sa bawat isa sa amin, napagkaluban kami ng maayos na internet connection. Ganin po ang buksan namin po sa isipan na aming po maunawaan ang aming mapag-aralan sa gabi ito. Yan din po, pagkaluban niyo rin po ng katalinahan at kaalaman si Ma'am Janice na siyang magpe-present ng kanyang presentation. Nawa ay ma-explain niya po sa amin ng maayos at yan din po kami nakikinig ay maunawaan po namin ito ng lubusan at maging silbing gabay namin ito habang kami ay naghihintay sa inyo ikalawang pagbalik. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin, ang lahat ay kami at pinapasa kong alang-alang lamang sa matalas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before mag-start po si Ma'am Janice, gusto ko pong i-announce sa mga nandito ngayon, mga kapatid, na this March, i-determine na natin kung sino yung mga final na isasama natin sa Israel. Kasi yung mga hindi pumapasok, huwag na nating isama sa Israel. Kasi logi naman din yung limbs doon sa gagastusin ng limbs. Tapos, hindi naman pumapasok. So, this month, i-determine natin kung sino yung talagang makakasama sa ating Vision Israel. So, yung mga seryoso lang po, no? Yung mga GFI, no? GFI, nagtanong si Ma'am Rachel, ano po yung GFI, Ma'am Rachel? Ang GFI po ay just follow instructions. Yun po ang mga
Mga simple people who can follow instruction. Okay? So, Ma'am Janice? Okay po, Ano Doc. po? Good evening po. Good evening po sa lahat. And ang report ko po this evening ay tungkol po sa Book of Joshua. Now, who wrote the book? The book's primary figure gives us its title. Joshua means Yahweh saves, an appropriate name for the man who led Israel under God's command to victorious conquest of the promised land. Scholars believe that Joshua himself, or a scribe under his direction, penned most of the book. Early chapters include first-hand experiences. The New English Bible uses the pronouns we and us in Joshua 5, chapter 5, verse 1. The military details worthy of being known and recorded by a general. So refers to Joshua writing a portion of the book himself. So si Joshua lang po pala yung may portion na siya po ang nagsusulat ng book. After Joshua's death, the high priest Eleazar may have supplemented some materials in this book that alludes to event after the conquest. So makikita po yan sa Joshua chapter 15, chapter 19, chapter 24. Now, the book of Joshua is the story of the Israelite invasion of Canaan under the leadership of Joshua, the successor of Moses. Notable events recorded in this book include the crossing of the Jordan, the fall of Jericho, the battle of Ai, and the renewal of the covenant between God and his people. One of the best known passages in the book is, decide today whom you will serve, and for my family and me, we will serve the Lord. Yun po yun makikita sa Joshua chapter 24, verse 15. Now, ang outline po sa book, meron po siyang outline of contents. So, the conquest of Canaan, makikita po siya sa chapter 1 hanggang chapter 12. The division of the land, makikita po sa chapter 13 until chapter 21. The land east of the Jordan, makikita sa chapter 13. The land west of the Jordan, makikita sa chapter 14. The cities of refuge, chapter 20. The cities of the Levites, chapter 21. The eastern tribes returned to their territories sa chapter 22, and Joshua's farewell address sa chapter 23, the covenant renewed at Shechem sa chapter 24. Doon po yun makikita. Now, the events of the book spans about 25 years, starting soon after the death of Moses. Yun po yun sa chapter 1. Around 1406 BC, before the conquest commenced. The conquest of Canaan took about 7 years, and Joshua's final address subsequent death came almost 20 years later. The book begins with the nation of Israel posed at the banks of the Jordan River across from Jericho. It records details of numerous military campaigns that defeated the inhabitants of the land. The book ends with Joshua's regathering of the nation for his final exhortation. This history was written to the victorious Israelites who had settled the land, though they were newly established as conquerors. Joshua reminded them that the conquest was incomplete. Very much of the lands remains to be possessed. Makikita po yan sa Joshua chapter 13, verse 1. So why is important ang book of Joshua? So the book of Joshua records the culmination of Israel's journey to the promised land. Here we see God fulfill his promise to give the land of Canaan to Jacob's descendants. Joshua portrays the Lord as their general.
the one who would lead these people to victorious battle if they would trust and obey. Yan lang po. Very good. Thank you. Thank you po, Doc. 5 questions. Okay, questions po. Ready na po ba kayo? Question ba, ma'am? Mag-question. Kayo po mag-question? O ako po yung mag-question? Janice, question po. Ano po yung number 1 yung pangalawa na Pool of Jericho? Yung number 1, ano nga yun? Ayun po, yung sa chapter, ano po yun, ma'am? Saan po? Yung sa chapter 1 po? Yata. Yung ano nila, yung journey nila, yung pangalawa is the Pool of Jericho. Yung number 1, ano nga yun? Hindi ko na-take note. The conquest of Canaan took about seven years and Joshua's final. The book begins with the nation of Israel posed at the banks of the Jordan River. Andun po sila sa Jordan River, ma'am, bago po sila nag-across galing Jericho po. Okay. Thank you. Okay po. May tatanong ako. Yes po, Ma'am Dory. Kasama din sa report mo yung who's that Joshua's companion? Ano, ma'am? When they go to, when they, what's, who's that, yung parang body-body ni Joshua. Alam mo yun, ma'am? Kasama ba yun sa report mo? Or hindi ba the whole chapter of Joshua is ano naman? Okay, who's that Sister Dory. man? Sister Dory, yung kwento hindi na masyado saan natin sa survey. Ang interested lang natin dito para sa ating coverage. Yung title, authorship, theology, historical background, at ano pa nga yung pang-5? Parang Outline 5 yun. po. Outline of contents po, Doc. So, doon po tayo sa theology. Ano, may question po kayo. Ano ba yung theology ng the book of Joshua? The story of Israelites' invasion of Canaan. Oh, yun ang kwento. Pero yung theology, ano bang itinuturo dyan tungkol sa Diyos? Yan po ang ibig sabihin ng theological perspective from the book of Joshua. Ito po ba yun, Doc? What does the book teach about God? Who God is? How God deals with mankind? Baka yun ang na-miss mo, ma'am. No? Okay po, Doc. Para sa iba din ng mga reporters, na-mention niyo ba kung how is God portrayed in the book? How does He deals with humankind? Yan po at tinatawag na theological perspectives in the book. Kasi po pag wala po tayong theological perspective, ay mamimiss po natin yung pinaka-importante na anong tawag nito? Pinaka-importante na emphasis. Usually, a theological perspective is mentioned with the choice of the title, no? Bakit yun po ang title? Usually, it is because of the theological perspective. Like, for example, the book of Genesis, no? So, the theological perspective is anchored to, the title, or a theological perspective is anchored, rather the title is anchored to a theological perspective, but it really has a theological
perspective. Say, for example, in the book of Genesis, no, it portrays God as the what? Example lang, no? Creator. As the creator. Yun po ang pinaka punto Nakita ng ko na po, book. Doc, yung ano po ng perspective po. Hindi ko po So, ano po ang- nabasa po. Ano So, po ang dito po sa perspective? Joshua po, God is the ultimate promise keeper, as faithful and present as He was with Israel. So He is with us. Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you and wherever you go. Doon po yun makikita sa Joshua chapter 1 verse 9 po. So, how God is pictured? How does the book picture who God is? He kept His promise po and very faithful po siya sa atin. Hindi niya po tayo iiwan po. Kaya kahit anong mangyari po sa buhay natin, hindi po tayo ma-dismayed kasi lagi po siyang naandyan. Kasi kinikip niya po yung promise niya sa atin po. Okay, so how about God as the Savior or Jesus as the Savior? Yes din po. Yes. He saved us. Savior or deliverer. Okay, so all right. Thank you very much, Ma'am Janice, and let's go to the quiz time. 5-point questions. Okay po. So, yung question number 1 po, ano pong meaning ng Joshua? Yahweh po. Mag-send mo na lang po sa messenger ko po, ma'am. Oh, yan na ba? Sasagot lang po ba online? Dito po? Or ano po, isusulat niyo po tapos isend sa akin po. Ganun. Ano pa ba yung instruction ni Ma'am Sherlyn dati? Sinesend po sa messenger, Doc. Yun pa rin. Sige po, ma'am. Ma'am Suzette. Bigay mo na lang yung questions and let them send. Ano na lang namin yung question, ma'am. Okay po. Tapos, question number 2, kaninong successor po si Joshua? Then, question number 3, in this book includes the crossing of the blank. Yung nag-cross po sila sa saang river po yon. Ma'am, pakiulit, ma'am. Sa Book of Joshua po, kasama po doon yung pag-cross po nila sa isang blank na river po. Saan po sila nag-cross po na river? Ano pong pangalan ng river po? Ma'am. Next question, ma'am. Then number 4, kasama din po sa book na to yung The Fall of Blank. Pakiulit, Ma'am Janice. Number 4, kasama din po sa book na ito yung The Fall of Blank. Diba? Yung includes the crossing of the blank, the fall of blank. Yung pagbagsak po ng blank po. Number 5, ma'am. And ang number 5 po, the story of the Israelite invasion of blank under the leadership of Joshua. Ano ba yung invasion nila po? Saan po yung invasion nila? Under sa leadership po ni Joshua.
Sa messenger mo, ma'am. Ipapas namin. Yes po, ma'am. Please po. Ma'am, pwede pakiulit ng number 5. The book of Joshua po ay sa story of the Israelite invasion of blank under the leadership of Joshua po. Okay na po. Thank you. Okay po. Thank you po. Okay. So, thank you very much, Ma'am Janice. Thank you po, Doc. Let's go to the next reporter. Sino nga yung sunod? Next reporter. Wala na, may re-report. Wala na magre-report. Judges po, Doc. Oh. Ma'am Sherlyn. Ma'am Sherlyn. Yes po. May list ka ng pasunod dyan, di ba? Genesis, okay na? I-backread Genesis. ko lang po. Hindi ko kasi i-backread ko Yung pa po. Genesis, okay. Genesis tapos na? Matagal lang tapos yun. Tapos na. Yung Exodus tapos na rin? Yes po. Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus. Parang hindi pa yata tapos ang Leviticus. Tapos na ba ang Leviticus? Numbers pa lang po yung namin. Okay, yung Leviticus -5. Okay. Numbers tapos na? Yes po. Si Ma'am Susette yun eh. Deuteronomy? Yan po hindi ko alam. Hindi ko po kasi, try ko pong mag-backread pa muna. Katapos yung Deuteronomy. Sino Hindi bang, pa po. Deuteronomy, hindi pa. sino yung ng Deuteronomy? Sa akin po, sa akin. Si? Kidbael po. Kidbael, -5. Okay. Sunod sa Deuteronomy, Joshua. Sunod sa Joshua. Madali lang naman report mga kapatid. Kasi po, meron na po kayong Andros Bible. Yung Andros Bible, basahin nyo lang dyan, may report na kayo. Nakuha nyo mga kapatid. Meron kayong Andros Bible eh. Imposible naman na hindi nyo na pwedeng basahin yung Andros Bible. Nandyan yung yung title, yung background, yung theology, yung outline. Halos lahat kayo nakabili na ng Andros Bible eh. Yung iba nga ay tig-2 pa eh. Ako, Doc, hindi ako nakabili, Doc. Sister Suset na lang ang hindi pa nakabili. Opo. Pero may malaking Bible ako dito, Doc. Hindi ko alam kung ano. Doc, ako Doc, po yung ang next po si Sir Nard. Kaso wala po kasi siyang internet at saka wala rin siyang signal. Walang internet, walang signal. Walang cellphone din. So yung ang next na po ay Ruth, si Ma'am Dory na po. Ma'am Dory.
Sige po, ako po mag-report po. Meron po akong Andrew's Bible. Kompleto naman po ito. Sige po. Good evening po sa atin mga kapatid. At ang akin pong report is in the book of Ruth. So ito po ang kanyang title is, medyo maliliit po kasi, two biblical books bear the name of a woman, Ruth and Esther. The name Ruth is related to the Hebrew word for friend or command or companion. In the Jewish tradition, the book of Ruth is one of the 5 scrolls that are read in the synagogue during Israel's annual feast. And the story of Ruth is read during the Feast of Weeks, also known as Pentecost. Author and date. The author of the book is unknown, and the text does not provide enough information to establish its precise dating. A number of proposals have been made regarding the name when the book was written. Ranging from the time of Israel's united monarchy down to the early exilic period. The book series is a narrative bridge between Israel's chaotic period under the Judges and the establishments of David's continual dynasty in Israel. Ito naman po yung context and theories. Ruth presents the story of the profound loyalty and faithfulness of a Moabite woman toward the God of Israel and toward his worshiper Naomi. At a time when the people of Israel proved... No, anak. Mama Ann, please, yung baby. Baka mahulog. Ay, ako po, sandali lang po. Yung bata, baka mahulog. Okay. Sandali lang po. Sino bang sunod kay Sister Dory? Ito na po, Doc. You can continue ko na. For Moabite woman toward the God of Israel and toward his worshiper Naomi at a time when the people of Israel proved repeatedly unfaithful to their God. The central theme of the book is a reversal from loss to gain and from emptiness to fulfillment. This reversal within the context of faithfulness to God strongly implies the role of God, even though his actions are never explicitly mentioned in the text. Divine activity obviously lies behind the reversal of fortunes from deprivation to blessings. God's faithful love is also reflected in human relationships among God's kingdom. People, even non-Israelites, Ruth's fidelity to Naomi is one of the most positive examples of friendship in the Bible. Naomi is in her turn
shows in loving concern for Ruth, while Boaz demonstrates loving kindness to both women. In spite of her Moabite origin, Ruth was rewarded for her faithfulness and is honored to come an ancestor of Jesus. Of Jesus Christ according to Matthew 1:1-5. The mention of the name in Christ's genealogy signifies God's inclusion of faithful individuals from all nations in the eternal kingdom of the Son of David, the Savior of the world. Ito po yung outline niya. From Moab to Bethlehem, 1:1-20. Elimelech to Moab, 1:1-5. Naomi plans to return to Judah, 1:6-18. See, Ruth and Naomi arrive in Bethlehem, 1:19-22. And sa number 2, meeting in the field, 2:1-23. 23 pa yun. A, Ruth's plan, 2:1-7. B, Ruth meets Boaz, 2:6-16. C, Ruth reports to Naomi, 2:17-23. And sa 3, on the threshing floor, 3:1-18. A, Naomi's plan, 3:1-6. B, Ruth meets Boaz, chapter 3, 7-13. C, Ruth reports to Naomi, chapter 3, verse 4-18. And sa last but not the least, the city gates, 4:1-21. A, Boaz plan, 4:1-12. B, the birth of Obed, 13-17. C, from Perez to David, 4:18-22. Lamang po. Kung question about Ruth. Meron ba akong kausap? Meron ba akong mga classmate? Doc, nandiyan pa po ba kayo? Ito pa, kumakain siguro. Kumakain na yata si Doc. Sir Kid Bael, ano ba? May question ka po ba? Next question ka ba? Parang nawala si Doc Ray. Ako, Ma'am Dory. Anong tanong ni Sister Dory para sa inyo mga kapatid? Kung mayroon kayong tanong, hindi ako tinatanong kung mayroon akong tanong. Sister Dory nagtatanong sa inyo. Kaya hinihintay ko yung sagot ninyo. Ay, yun tama si Doc. That's why magkakampi kami Doc ngayon. Ano po mga classmate ang inyong mga tanong about Ruth? It's very interesting story. Alam niyo naman, ang maganda, napakaganda na story ni Ruth at it's one of my favorite din. Ito, parang mayroong motivation sa pagtanong. Ang unang magtatanong, mayroong bonus. 5 wow. points. Ako, Dok. Ako, una magtanong, Dok. Lahat na, nagtatanong na. Question.
Yun ang pang ano nito. Yung bonus points yung pang ano nito. Sino po na magtatanong? Sino po ito? Si Ma'am Sherlyn? Kayo po ba? Pwede na magtanong. Ma'am Dory, Sino ano po po ba yung yung nauna? Sulat ng root. Sino po yung nauna? Ako po. Ladies first daw. Ma'am Sherlyn, kayo po ba? Ladies first daw. Sino po sumulat ng root? Ang sumulat ng root ay... Sino nga ba sumulat ng root? Nga po ba ang sumulat ng root? Ako na lang ang sasagot. Si Moses po ba? Ako na Ay, lang si ang Ruth. sasagot. Si Ako na lang Ruth. po Si Ruth po. Ako Si na lang Ruth po po ba? sasagot, Doc. Si Ruth. Si Ruth po. Kasi ang nagbasa ay hindi naalaala yung binasa niya. Si Ruth po nga pala, si Ruth. Ang nag sumulat ng Ruth, the book of Ruth. So, si Ruth. Ano po ba Prophet yung Samuel ang nagsulat sa Ruth. Prophet Samuel. May, ay, may reaction po ba sa sagot ng nagbasa sa question? Kanina, ma'am, narinig ko kanina yung ano mo, yung author ng Ruth. Sabi mo, unknown. ay, the author of the book is unknown. Ewan na pala. Naku po. Ang binasa mo, Sister Dore, sabi mo doon na yung Prophet binasa Samuel. Si Prophet Samuel ang nagsulat sa Ruth. Prophet Sam, how did you know that? How did you know? Prophet Samuel. Right. Right. Doon sa reference natin, wala. Pero sa ibang sources, ang Ruth ay Hmm. mayroon kang binasa, Sister Dore. Pero nakalagay po dito is unknown eh. The author of the book is unknown. yun Pero, sa natin, sa reference natin. Pero sa ibang resources, may nagsabi na the tradition is that the book of Ruth was written by the prophet Samuel. So yung sinusunod ng iba kasi doon sa na theologians is yung tradition. So it is written by Prophet Samuel. Yung iba sabi nila Talmud, According by Talmud Jewish it was tradition, written by Samuel. the Prophet Samuel wrote the book of Prophet Samuel, the book. nag-mention si Pastor Regis. Tama po yun. According to the Talmud Jewish tradition, the Prophet Samuel wrote the book of Ruth. According sa Insight Living Ministry. So sa iba niya, unknown. O sa ano ya. Pero mostly ang kasabutan o gingkuan is mostly is a Prophet Samuel. Ma'am Dory, may tanong ako. Ma'am Dory, may good evening. Pwede magtanong. Tanong na po kayo. Salamat sa pagbasa sa report ng Ruth. May I know how is God portrayed in the book of Ruth? Ano yung karakter niya sa book of Ruth? Yun lang po. Sabi po dito even though Ruth is a Moabite in origin, but God rewarded her faithfulness, and is honored to become an
ancestor of Jesus Christ according to Matthew 1-5. Na ano din po, na reward po si Ruth being faithful kasi sa Panginoon. Kasi po, although Moabite ang origin niya, Moabite siya, pero dahil sa sunod niya sa kanyang biyanan, sa kanyang mother-in-law na isang Israelite at naniniwala sa Panginoong Diyos, sa totoong Diyos. So, niya yun yung nakita sa kanya ng Panginoon, yung pagiging faithful niya doon sa kanya, pagiging loyal sa kanyang mother-in-law, even though patay na yung kanyang asawa, ay nagpatuloy pa rin siya doon sa halip na umalis siya at inaalaw na siyang mag-asawa muli, pero hindi niya yun ginawa, hindi niya iniwan yung kanyang biyanan. Hindi, unlike yung isa niyang kumbaga hipag ba yun, or isang asawa din ng kanyang kapatid ng kanyang asawa ay umalis, pero siya ay nanatili. So nakita yun ng Panginoon, kaya siya ay naging isa sa naging ancestors natin kay Jesus Christ. Siya ay nanay ng mula tayo kay Jesus Christ. Isa naging, kumbaga, si Ruth yung pinagpunan din natin dahil kay Boaz na naging anak nila ni Boaz, naging anak nila si Obed ba yun? Si Obed. Yun lang po. Ma'am Dory. Salamat po. Pwede magdagdag. Ma'am Suset. Sige, Ma'am Suset, Ma'am Janice. Mga kapatid, no? Gusto kong magbigay din ng mga tips ba. 15 months na lang gagraduate na po kayo bilang mga Doctor of Pastoral Theology. So, extra effort po tayo sa pronunciation ng mga biblical terms, words, and names. Kasi po, pag ikaw po ay Doctor of Pastoral Theology, tapos pag nagsalita ka sa church, mali ang pronunciation mo sa mga biblical terms at saka mga names, magpa-fireback po yan sa ating school. Like for example, hindi po si Sister Doro yung wala akong pinatatamaan, mga kapatid, no? Lahat po para sa atin ito, no? We must practice. Pag mayroon tayong mga words sa Bible na hindi natin sure kung ano ang pronunciation, ay siguruhin natin. Like for example, how is Boaz pronounced in English? Kasi pag gumamit po tayo ng English, ay siyempre ang mga tao, ang ating parish ay mag-judge po sa atin. Yung palang graduate ng Logos, no? Hindi na pronounce ang pangalan ni Boaz ng tama, no? Like for example, Naomi, no, Naomi. So depende po yan kung Tagalog or English ang ating birada. So we pronounce it accordingly, mga kapatid. Kaya ini-encourage ko din yung ating teachers of Biblical English na i-cover po ang English pronunciation ng mga biblical terms, no? Like for example, divinity, no? Hindi porket ang isa ay divine, na sa kabila ay divinity. Parang finite, pero hindi po finity, no, or infinity. So, bilang mag-extra effort po tayo sa pronunciation, mga kapatid, dahil po tayo ay 15 months na lang doktor na po, no? Doktor, no? Kasi po pag hindi po tayo mag-improve, mga kapatid, ang ilalagay ko sa diploma ninyo, konduktor. So, yun lang naman po ay pakiusap ko lang po kasi gusto natin na ang gagraduate sa atin ay may effort din, may effort din. Na ganda naman yung kahit pag-pronounce na lang, hindi masyadong maka-explain, pero mas maganda na i-explain din po natin yung ating mga
theological terms, no? Sa ano, di bali na lang yung mga King James kasi marami naman mga Bible ngayon ng mga bagong version na wala na yung these, thous, thine, no? Iniquity, no? Iniquity. Mga dami mga terms na kailangan natin bantayan mga kapatid. Para ito sa lahat nandito pala kay Sister Gloria, no? So, Doc, permission to speak. sige ma'am. Sa Sunday po, yung English proficiency workshop yung itatalakay namin kasi ano naman siya, noun, pronoun, verb. Meron pong bonus doon na sasabihin po yung tip para kung paano yung tongue natin ay ma-form dun sa correct pronunciation. Pag nalaman lang natin yung basic tips, madali na po na hindi tayo ma-misled sa mga pronunciation. Yun lang po. Kasi kung hindi tayo a-attend, hindi pa rin natin malalaman. Opo. Okay. Siguro ma'am, suggestion ko magawa tayo ng lang. Siguro special class ng sabihin natin mostly mispronounced biblical words para lang sa atin na mga doctorate kasi gagraduate na po tayo next year eh. Hindi ko pa Mali kasi po yung basa maigi, Doc, kasi dito maliit masyado kasi at medyo madilim dito sa room. Pero Hindi nga po alam ko para ito naman sa'yo, yung pronunciation. para sa lahat. No? Para sa lahat po. Para naalala ko lang, no? Naalala ko lang na kailangan natin talaga. Okay? Okay So, po. so siguro yun po yung suggestion natin sa ating chairman, sa ating director sa Center of Communication. It will add a positive image to our school pag tama ang ating mga paggamit ng mga biblical na mga salita. No? So, we will gather mga mostly mga biblical words na mostly na may mispronounced na mga theological terms, no? Para medyo angat tayo ng konti. Like for example, yung mga terms ng sola fide, no? O paano natin sola gratia, okay. So, sola scriptura, okay. So, at saka yung mga mostly used na mga words sa Greek, like for example, yung aionios, no? Mga pastors natin, nagbabasa niyan, binabasa yung aionios, binabasa siya sa English, no, na pamamaraan. So, it's supposed to be, hindi dapat binabasa sa English. So, aionios, no? Yung iba ay nagbabasa pa ng maraming mga like ekaleo. Ekaleo when it is pronounced as ekaleo. No? Wios. No? Ang dami na na usually ginagamit sa ating mga pagtuturo pero hindi natin na bibigyan ng hustisya yung pronunciation ng salita. So, yun lang naman ay tip mga kapatid, no? At kung sino yung sunod na reporter ay bibigyan natin ng pagkakataon. Yung iba na walang assignment ay mag-message po kayo para mabigyan po kayo at i-record nyo na lang po sa recorder kung anong makukuha ninyo. Tapos yun na lang po ang ipapasa ninyo pag hindi kayo nakapag-report dito. No? Huwag niyong kalimutan yung theology mga kapatid. Importante po ito eh. Katulad nitong The Book of Ruth. What is the theology? Di ba?
no? Of the book of Ruth. So, makikita mo diyan ano ang providential dealing ng Panginoon, 'di ba? Na parang wala siyang itinatangi eh. Kahit si Ruth, no? Si Ruth naging lola pa ni Jesus. Okay? So, 'yun po, no? Ah, yun po na nasama pa siya sa genealogy talaga, no? So, makikita di pinapakita ni dito na there is that providential leading, no, sa ng Diyos in relation to the story of redemption. Yan pa ang ano. So, okay. So mga kapatid, no, yan po at mag-break po muna tayo ng 2 to 3 minutes before we go to our next subject. Our next subject is church strategic management and programming. At okay, mag-break po tayo gawin natin 10 minutes. 10 minutes para makapaghanda na po kayo ng inyong ideal church at ma-express na po ninyo ang inyong mga vision. No? Tatawag po ako ng mga peoples dito sa ating group within 10 minutes. Within 10 minutes. After 10 minutes, at huwag niyo pong sabihin hindi po kayo nakapaghanda. Kasi po, mayroon po kayong, bukod doon sa 2 linggo na naibigay ko yung assignment, mayroon pa kayong 10 minutes ngayon to polish your vision statements for your ideal church. Okay, so I will give you, mag-start po tayo 8:15. No. 8:20 na po. 8:20. Para lang makapag-share tayo ng ating mga vision statements.